So, hindi po pwedeng magpaawa siya na, o nag-TNT siya kasi kailangan niyang mabuhay, ganyan-ganyan. So, kaya nga, based dun sa investigation ng US Embassy, na tuluyan nang ni-revoke ang kanyang citizenship, mga kababayan, noong October 11, 2022, at inamin, okay, na talagang hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Okay? At sinasabi dito ng US Embassy na you are not Erich Sylvester. You are Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak sa Tacloban, Leyte, hindi sa Hawaii. Okay? Kaya ulitin natin, ito ay fraud. Okay? Ito ay talagang pwedeng, number one, okay? Yung paggamit nga niya nitong passport na ito at ang pagpasok na sa military, which is kinlaim niya. Ito yung mga Toto Kausing, ito yung mga pwede mong points, mga grounds na pwedeng isalpak dyan sa Senate, Electoral Tribunal na yan, mga Toto Kausing. Di ba? Ito yung mga ginawa niya na paggamit niya ng passport ng US. Then, hindi siya pinanganak sa Hawaii as Erich Sylvester Tulfo kasi hindi naman siya si Erich Sylvester. Then, mga kababayan, yung pag-amin niya noong June 27 na hindi siya ipinanganak sa Hawaii kundi sa Tacloban, Leyte. At again, hindi siya si Erich Sylvester. At yung pag-surrender pa lang niya ng US passport niya at ng kanyang US Social Security card, malinaw yun na pwedeng magamit dito sa warrant of petition, mga kababayan, at ang mga dokumentong permado ng mga opisyal ng US Embassy. Ito yung mga pinakamahalaga okay? Kasi yung kanina yung pinakita natin, statement na yun, galing yun sa kanya. Pag bibida niya sa kanyang sarili. Although ang nakita lang natin doon sa kanyang profile na sinabit niya sa Commission on Appointments, mga kababayan, hindi niya maipaliwanag na 60 million pesos na increase ng kanyang net worth na hindi nag-jive sa kanyang tax, mga palangga. Okay? So, hindi lang sa Amerika, even sa Pilipinas, mga palangga, yung ginawa niyang falsification of public documents. Okay? Then, ano pa? Yung, ano tawag dito? Yung hindi niya paggamit nga ng kanyang Philippine passport, paglabas-pasok niya sa bansa. Ang dami niyang grounds dito 'di ba? Pwede talaga siya matanggal diyan sa kanyang pwesto. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman kahit tayo pa mag-imbestiga bago yung Senate Electoral Tribunal na yan. Talagang fraud siya. Malinaw na at nagpapasalamat tayo again kay Toto Kausing dahil siya ay matyaga dyan. I-follow nyo na rin si Toto Terador Kausing na matyaga dyan na nagpa-file. Kailangan natin ng mga taong, magtulong-tulong tayo. Kaya mga kababayan, hindi ako nagmamarites. Tignan nyo sunod-sunod, back-to-back yung ating revelation. Katulad na lamang yung kay Bonjing Remulla, yung tungkol sa kanyang leukemia na inulat natin kagabi. Dahil itong pinag-uulat natin dito, katotohanan, ang basihan natin, hindi chismis. Hindi ito ginawa ko lang. Permado po ito ng government, ng US Embassy, government official, okay? Mga consular officers ito ang pumirma. So, ang question ngayon, mga kababayan, dahil nga nirevoke na nga ng US Embassy, okay? Bakit, ang question nyo nung nakaraan, noong 2022, bakit inappoint pa rin si Erich Sylvester noon sa DSWD, di ba? Di Bangag? Kasi nga, above the law sila. Walang pakialam si Bangag na kahit itong si Erich Sylvester, ginagago na siya o ginagago ang taong bayan kasi mahilig nga sila mag-bend the law. Okay? So mga kababayan, tignan natin kasi ang alam ko, 10 to 15 days upon receipt ni Erich Sylvester, itong final sa kanyang kuwaranto petition, mga kababayan. So talagang dapat itong kuwaranto petition na ito, mga palangga, ay suportahan natin si Toto Kausing at mag-ingay tayo. Kasi unlawful, fraudulent, fraudster talaga. Kasi kung makikita mo, at ngayon senador na si Erich Sylvester o si Erwin Tulfo, di ba? Talagang hindi siya mag-meet, hindi niya hindi niya mamimit yung requirements ng pagiging matinong
tao o matinong politiko na sumusunod sa batas. Eh, di ba, sometimes you have to bend the law nga, sabi niya, di ba? Sometimes, kasi law bender nga siya. So, dito sa kuwanan to petition na ito, mga palangga, ni Tuto Kausing, sabi ko nga, kung ito ay gagawin lang ng tama, mga kababayan, ay matatanggal talaga siya sa kanyang pwesto dahil sa mga ibinakita nating ebidensya na permado ng US Embassy pag-revoke ng kanyang citizenship na ninakaw niya sa kay Erich Sylvester. Okay? Dahil sinabi niya dyan sa kanyang application letter na finorward niya, profile, dun sa Committee on Appointments, mga palangga, na bilang US citizenship ay nag-serve siya sa military from 1988. So meaning, kung 1988 siya, nag-submit, kasi during that, alam niyo naman, ang batas ng mga bawat bansa ay nagbabago yan, nag-change. Pero noong 1988, baka ang pinresent niya lang sa US military base, noong nag-apply siya, ay falsifikadong birth certificate. Kaya nga, nilatag ko sa inyo yung history ng Hawaii, na sobrang daming Pilipino doon. Ang laki na, di ba galing ako dyan ng birthday ko, ang laki, parang Pilipinas, na baka may nakausap siya sa social, not DSWD, no? Sa isang hospital, nakakilalang Pilipino, or ginawan siya ng birth certificate na real birth certificate, mga kababayan, real birth certificate, pero fraud pa rin. Ibig sabihin, pwede, kunyari, sa isang hospital na ipinanganak siya, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung anong ginawa ni Erich Sylvester. Sino si Erich Sylvester? Pinatay ba si Erich Sylvester? Kapatid ba niya sa labas? O hindi natin alam. Kaya sabi ko, itong warrant of petition, kung talagang ito ay titignan yung grounds ng ipinapakita natin, at itong mga dokumentong hawak ko from the US Embassy, mga kababayan, matatanggal siya talaga sa pwesto. Kasi sinungaling siya. Nagnakaw siya ng identity. Hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Inamin niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Okay? Ang sabi dito sa ni-research natin, under Commonwealth Act number 63, a Filipino loses Philippine citizenship upon naturalization, a foreign country or oath of allegiance to another state, mga palangga, ay hindi talagang ito ay pwedeng gamitin. Kasos nga sa case niya, okay, hindi siya nag-take ng oath. Hindi rin siya na-naturalized. Kasi nagpanggap nga siya na ipinanganak siya sa Hawaii. Okay? Hindi rin siya nag-reacquire ng Filipino citizenship. Kaya may nagtanong kanina, dual citizenship ba si Erich o si Erich Sylvester or Erwin Tulfo? Hindi siya dual citizenship o dual citizen. Kasi mga palangga, hindi siya nag-reacquire. Kumbaga, pinatay niya muna si Erwin Tulfo, legality, yung pangalan niyang Erwin Tulfo, sa birth certificate, ginurgur niya muna yan. From 1988, nung nasa Hawaii niya muna, yung pangalang Erwin Tulfo sa birth certificate niya, at nagnakaw siya ng Erich Sylvester sa Amerika until, yun nga, na inamin niya, pumunta sa US Embassy noong June 27, 2022 na yun nga, hindi ako si Erich Sylvester Tulfo.